Pinagpalang araw po para sa ating lahat at muli welcome po sa ating bagong episode dito sa Payong Kapatid! At ako po si Ate Pepper. Siyempre, don't forget to like and subscribe sa aming mga social media platforms ng Payong Kapatid sa YouTube, Facebook, Instagram at meron na rin po kaming Spotify. Ako nga pala po si Kuya Bong, kasama ninyo sa kwentuhan na may kabuluhan at siyempre mga payong may paninindigan. At kasama po namin dito, hindi lang ako kasi nag-iisa eh. Kasama ko po siyempre yung mga powerhouse panel po natin. Hello mga kapatid, si Kuya Erwin po ito. Excited na akong makipagkwentuhan at maibahagi ang salita ng Diyos sa inyo na puno ng pangaral at pagmamahal. At syempre ako naman po si Kuya Berwin, laging handa magbigay ng payo, magatid ng payo sa inyo na may ngiti at konting bana at pampasaya ng buhay. At dagdag po sa Ate Pepper, ako po si Ate Hana na siya magbibigay sa inyo ng legal perspective at the same time may pagbabalanse sa ating spiritual na pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, malapit sa puso namin ang topic natin today. Yes, at for sure mga kuya, relate na relate kayo dito dahil for today, ang pag-uusapan natin ay buhay tatay or fatherhood. Wow! At meron tayong dakilang mga tatlong tatay. At bago tayo magsimulat, bisitahin natin ang kanilang mga litrato. Yan. Ayun no. Napakaganda naman More than 10 tila. years pa yan, malalaki ng mga anak ko ngayon. Medyo Puro dalaga. nagbago po yung kulay ng buhok Oo, ninyo. nga, At oo, mas kasi- bata ho kayo ngayon. Oo, pinilit ako ng misis ko noon. Ayan. Yan ang nasa bandang kaliwan nyo, pag tumitingin kayo sa litrato, ayan ang panganay ko, si Mickey, tapos yung Wow. misis ko, yung panganay kong apo na mukhang artista daw, Yun no. at si Alexandra, Alex, at Danny. Wow. Puro ang palaya, puro lalaki. Ano po? Mickey, Alex, at saka Danny. Pero babae po sila lahat Babae po. sila lahat, para hindi mapagkamalan. Technique. Oo. Wow, wow. Ang ganda naman po ng family picture. Ayun, meron Oy. pang hindi magpapatalo. Sino yan? Sino yan? Kalbo ah. Wala po akong sinabi. Pero ang ganda. Yan po ang aking pamilya, Kuya Bong, mga ate, Kuya Erwin. Yan po si Lara, si Iko, si Paco. 7 years ang gap ng dalawang magkapatid. Parang Pareho lang po lang kayo silang lalaki. magkakapatid, no? Oo. Yes. Tapos well, praise God kasi sa ngayon, Lara nakakapag-speak na rin sa women to women. So at least nakakapag-serve kami lahat. Wow. Even yung dalawang bata sa CCF Commonwealth naman sila, Wow, sa praise Elevate God. naman. Praise God. Blessing po Family yan. serving God. Amen. Amen. Uyun! Uy! Uyun! Hindi tayo Yun. magpapatalo. Parang, Yung panganay ko, yung katabi ko, sa gitna. Si Marinel. yung pangalan. Alam si John, yung yung nakasalamin na lalaki. Tapos si Frances, isang civil engineer. Si John actually is computer engineer. Tapos yung kambal, magkagilid. Yung nasa tabi ko, si Pauline, yan ay isang economist. Wow. At yung nasa tabi ni Mrs. si Daniel, siya yung doktor. Kuhang-kuha po? Saan po nakuha? Hindi, ang gaganda nila na saan pa kukunin? Kundi tatay. sa tatay. Sa tatay. Kasi yung sa akin, wala na eh. yung sa nanay, nasa kanya pa eh. Kaya sa akin nakuha yung ganda. Naubos pa. Di nagtira. Kaya Walang tinira sa akin, konti lang. magandang like kinuha ko. Sabi ko na nga ba. Sabi sa'yo eh. Doon pala talaga yun. No? Di nagtira naman. Yun. Ayan. Naintindihan nyo na. Anyway, alam niyo, mapalad kami kasi yung mga anak namin, maayos ang buhay. Praise God na yung anak, lahat sila maganda ang kanilang career path and at the same time, matutuwid silang mga anak. Praise God. Hindi biro ho maging tatay, tama. Opo. Kasi ang lalim ng buntong hininga ni Kuya po. Tapos si Kuya Erwin parang di na siya nakahinga. Nako. So, pero ano nga ba ang importansya bago tayo magsimula talaga ng malalim? Ano ba ang importansya ng pagiging tatay o siguro mabuting tatay sa isang pamilya at siguro maaaring sa mas malawak na perspective mundong ating ginagagalawan? May nabasa ko na yung tatay daw, kung ano ang faith niya, yung kanyang relihiyon, doon susunod ng mga anak.
Ang nanay, iba yung influence niya eh. Kasi sabi, ang nanay ang tanglaw ng tahanan, pero ang pananampalataya, sumusunod sila sa tatay. Isa sa mga ano yan. Importansya ng mga tatay. Malaki influence nyo. Model. So yan, kasi Kuya Bong, Kuya Erwin, mga ate, syempre tinitingala ka eh. Diba? Ikaw ang unang magdidisiplina, ikaw yung tatay, ikaw yung ika nga haligi ng tahanan, di ba? So, napaka-crucial na kung ano yung mga sinasabi mo at pinapakita mo at yun nakikita ng mga bata sa'yo, yun talagang dapat makitaan nila ng liwanag o maging pagpapala ka dahil yun ang mapupulot at maaaral ng, hindi lang ng mga anak mo. Actually, kahit ng asawa mo marami matututunan ng asawa mo sa'yo bilang tatay. Kaya ang unang panganay po, asawa. Hindi, alam nyo, si God, imagine, the Father. In fact, sabi niya, don't call anybody Father. Diba? Kasi there's only one Father. Ngayon, for some reason, binigyan niya tayo ng privilege to be called as Father kasi honor thy Father. Di ba? So you represent God to your children. And ganun kabigat yung responsibilidad ng pagiging tatay. Kasi nga, tayo yung una na magpapakita sa kanila kung ano yung Diyos. Kasi although yung hindi natin magagagap lahat, no, yung pagiging yung pagka-Diyos, di ba? Pero imagine, ipapakita mo doon yung love ng Diyos sa anak mo, sa pamamagitan mo. Ipapakita mo yung character supposedly ng Diyos sa anak mo. Kasi hindi lang wala silang physical person na makikita maliban ikaw yung magre-represent sa Diyos. Yun isang pribileyo at isang responsibilidad na hindi madali. Ito ay mabigat at talagang seryosong bagay. Yes. Grabe. Pero sabi nila, gaya ng nabanggit ni Kuya Bong, ang bigat ng responsibilidad ng isang tatay. At katunayan nga, natatawag tayo ng provider, tagapagtanggol, takbuhan, di ba? Kumbaga tayo yung unang, sila mga unang natatakbuhan ng mga anak, yan, protector, yan. And ano bang mga usually na hamon na kinahaharap dito sa buhay bilang isang tatay? Para maintindihan ng siguro hindi pa tatay, magiging tatay, o maaring ibang perspective katulad ng anak or isang asawa na babae. So, ano po bang mga hamon talaga? Ako, tingin ko, mga kapatid, is gastusin. Gastusin. Yan mukhang, of course, hindi siya ganun kalalim kung spiritual yung pag-uusapan natin. Pero common na sa isang tatay ay lumalabas na ito ay provider talaga. So, syempre, sa hirap ng buhay, sa kada taon na dumadaan, na hindi naman talaga bubuti ang lahat, di ba? Maraming challenges sa pagsubok. So, isang hamon yung gastusin talaga. Kasi ang lalaki, ang tatay, ang talagang dapat na maghanap buhay. Hindi naman, ngayon marami na rin naghahanap buhay na nanay, okay lang din naman yun, walang problema. Pero ako bilang tatay, I make it a point na it's my responsibility. Hanggat sa kaya ko, I will continue to pray, I will continue to work na mabigay ko yung mga pangangailangan. Hindi man labis-labis, pero yung sapat lang, di ba? Magampanan ko yung role ko talaga. Nasan ko yan. Dahil every Sunday, Palm Sunday nun. Nakaganyan pa. Oo, pahingi. Kaya dumadami yung mga vampira doon. Vampira? Oo, meron ko vampira, tayo. Kaya humihingi. Ang lalalim talaga po ng jokes. Ganyan Dad epekto sa jokes. tatay. Yan mo yung dad jokes. Oo, yun ang papatawa. Kasi ako, Mahirap pa. siyempre, magkikerry ng mood sa bahay. O kaya kung nakita nila, seryoso ka, seryoso din sila Kahit na mapagpatawa yung nanay. Kaya make it a point na to make yung relationship namin living fun. Yan. Wow. Kasi ang philosophy ko, learning should be fun. Everything should be. May konting kasayahan. Hirap yung puro seryoso. Mga seryoso, nasa sementeryo. Seryoso na sila dun So, ano yung pinaka-hamon mo? Pagiging tatay. Sino hinahamon ako? Ano yung pinaka-challenge Oo, sa'yo? yung challenge sa akin yun nga, yung sinabi ni Berwin, yung gastos din. Kasi ikaw hihingi ng kwan Palm Sunday. Palm Sunday. Vampira. Pabili nito yung mga kwan, mga gastos nila pang babae.
Sabi ko, ano kinalaman ko dyan? Bakit mambabae? Mambababae? Pambabae. Ano mambabae? Gamit pambabae. Gamit pambabae. Oo nga, hirap. Ganyan, siyempre, pinagbibigyan ko na rin. Sa mga anak ko, mahal ko yan pantay-pantay. Yun lang yung bunso ko kasi nasa abroad. Siyempre, namimiss mo rin. Yes, tama. Kayo naman po. Hindi kasi alam mo, kung titingnan nyo na mabuti, no? Yung provider, yung protector, yung ano yan role ng Diyos talaga yan no? Kaya ikaw ngayon yung kumakatawan. Sa akin, ang greatest challenge, alam ko, ako unang titirahin ng Diablo Yung greatest challenge, meron spiritual warfare na na-involve ako. I fight for my children, I fight for my family. Yung ganon. And kapag ikaw yung nanghina, ang hirap Ikaw yung nasa forefront ng warfare. So yun ang nakita kong challenge na nakita ko sa akin as a tatay. Kasi parang, kaya nga maraming tatay, they were forced to be absent. Hindi la alam na hindi ka pwedeng absent. You need to be present kasi ikaw nga yung physical representation ng Diyos Kaya mahirap. Yung sa akin, yung challenge na yun, yung role as, yun nga, yung to represent God to my children, sobrang hirap. Oo, totoo yan. Isa pang natuturan ko kasi, yung pagmamahal ng anak sa nanay. Ang magdidictate nun kung paano tinatrato ng tatay yung nanay. If you love your children, you have to love their mother. Yun ang kwan. Isa sa mga natutunan ko. Ayun. Baka pantanong. Hindi, tsaka you set the direction. Kasi may family mission Hindi naman yun basta pamilya lang You have a direction, you have a mission, you have a vision as a family. Then as a leader and a lover at the same time, I need to set that direction. Kasi kawawang anak ko kung hindi alam kung saan sila pupunta. So I act as a prophet, I act as a preacher or pastor, I act as a leader to the family, a king in the family. So hindi siya ganun. Very challenging talaga and I praise God for the privilege na maging tatay. Sabi nga po mga kuya, 'di ba? Ang stability daw ng family, nanggagaling talaga 'yan sa tatay. Yes. Totoo. Kasi ikaw yung king, ikaw yung priest, ikaw yung prophet. Ang lupit. Ikaw, Yung servant leader, doon mo unang ipapractice. That's right. Pagka-servant leader. Ay, ganun po. Kaya nga, Hindi Naglilingkuran ng mga anak. pinagdala ko kasi, yung mga hindi, anak ko. gato yan. If you're a leader, the best way to serve your subordinates is to be the real leader. To stand and talagang be the best leader possible. So, ganun din sa pamilya. Kaya ang bigat ng calling. Pero, very rewarding naman. Very rewarding. Kasi, imagine, from all people, ikaw yung binigay ng ganun chance, di ba? Ang unang challenge sa akin noong una yung being the king sa bahay. Bakit? Umaasta ako talaga hari. Utos dito, utos doon, utos doon. Until they showed me, katabi mo na lang, ipinapaabot mo pa Tapos doon ko na-realize, ang sama akong tatay, diktador. So, yan, nung na-realize ko, may akong tawad sa kanila. Tapos ang ganda lang, yung idea na, yung ikaw bilang tatay, meron kang pwedeng pasimulan. Pwede ka rin matuto sa iyong mga, sa mga anak. Kaya, if you cannot manage your household well, maapektuhan din ang iyong pagiging pastor. Maapektuhan. Kasi nga, ikaw nga yung pastor, leader, prophet, tsaka priest Ang hirap din, di ba? Kaya ang laking factor yun. Sa akin po ang isang hamon, kasi lumaki yung mga anak ko, like yung panganay ko, inabot din ng bunso namin. Napapanood nila ako sa TV So kilala nila ako, hanggang sa ngayon, nakikita nila yung mga pinagagawa ko sa reel, sa social media. Hindi sila makapaniwala. So nahihiya sila, natatawa sila, kasi nga, komedyante ako Nung araw talagang, hindi lang komedyante, loko-loko, di ba? So ngayon, nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, I make it a point na may comedy side, but I need to be a leader. I need to be a good example, a role model na tatay. Kaya ako sa bahay, hindi ako komedyante sa bahay.
konti komedyante, pero mas malinaw ako dapat magpaliwanag kesa magpatawa. So yun ang medyo crucial kasi unang-una trabaho ko yung pagiging artista. Trabaho ko yun eh. Pwede ko siya madala sa loob ng bahay kasi natural ko naman. Kaya lang iba na yung identity mo. Hindi hindi na yung old self mo. Yung old self ko, Kuwebong, rock and roll yun eh. Wala akong pakialam yun. Patawa mo, hindi maganda eh. Hindi totoo. Kasi Marami. Hindi ka Kuya pareho Bong. ng iba. Marami. Kaya kung marami ng cellphone camera, no, marami na akong scandal. Ganon ka-viral siya. Marami po. Basta Kuya Pero Erwin. ano naman, just to balance din. No? Kasi ako, masaya ako sa bahay. Ako yung light sa pamilya kasi nagpapatawa talaga ako sa mga anak ko. Oh, I make sure na makuha ko yung jokes ni Kuya Erwin. Isa sa mga, sige. Hindi, kaya mahirap din po. Tsaka lalo na yan, pagka nagsiserve din tayo sa simbahan, hindi ka pwede mag-serve sa simbahan kung hindi ka okay sa pamilya mo sa loob ng bahay. So, makikilala ka ng sarili mong character at ng family mo, mapapractice mo yung leadership o yung pagiging Kristiyano sa loob ng bahay. Sa amin, tinitiyak ko, ako paborito ng preacher. Kasi pag hindi na, magtataka ako, bakit hindi ako paborito? There's something wrong with me. And I praise God kasi yung mga anak ko laging tatanong pa, hindi ka ba magpipreach? Ganyan. Parang, I really feel, encouraged and at the same time, trusted. Sa atin, di ba may 360 evaluation. Ini-evaluate tayo ang pamilya natin, kaibigan natin, di group leader natin. Pag i-evaluate na ako ng pamilya ko, pakainin ko sila. Magiging mabuti. Saan yung gusto ko buffet tayo. Ayun. Hindi, pero seriously, isa sa mga challenges ng pagiging tatay, yung role model. Kasi I love my father, pero hindi ko nakita masyado yung fatherhood sa kanya because father ko masyadong workaholic eh. Nasa trabaho parati. Siyempre namimiss ko. There were few times na magkasama kami na tinuturuan niya kami, even then, umiiral pa rin ng pagka-educator niya. But yung talagang pagiging father ng buong pamilya, but some better things could be desired. Yun, yung model na yun. Kaya ako, I try to be a model to my children, what a father is, para maturuan nila kung may manligaw sa kanila. And to my son also, role model, para model siya ng mga pamilya niya. Nakita sa picture yung anak. Wala, hindi Siya namin yung kumuha ng picture. Oo. Hindi po ba? Oo. Pero maayos naman siya. Very Hindi ko pa siya submissive. talaga nakita. Kung makita mo yung itsura ko, malayong-malayo. Mas maganda lalaki. Medyo umasa na po ako eh. Praise God. No? Alam nyo, parang bilang, halimbawa, sa Father's Day, no? Anong masasabi nyo, kung meron kayong ipapayo sa mga tatay, ano yung pinaka-importanting bagay na huwag nilang kalimutan? Father's Day. Kasi ako nung may sakit na father ko, alternate kami magkakapatid, matutulog sa bahay nila para bantayan yung father ko. Pero sa mga magkakapatid, ako lang parati tinatawag ng tatay ko, kunikwento niya lahat sa akin. So ang na-appreciate ko sa kanya, yung talagang buhay niya noon, hindi niya wala siyang tinago sa akin lalo. So, ayun ang na-appreciate ko sa kanya. Siguro gusto niya maging malapit din and meron akong nararamdaman na tinge of regret din. Kasi naranasan ko yan nung nagtatrabaho ako eh. Narinig ko yung mga staff ko, nagkukwentuhan. Sabi ng isa, uy, buti ka nga, parati kang abroad. Sabi niya, alam mo, kahit na nag-abroad ako, hindi ko nakitang lumaki yung mga anak ko. Ayun, ang laki na sisi niya. Oh. So, yun. Kayo po dalawa, no? Sa inyo, ano yung ideal na tatay na masasabi nyo, ito rin yung gusto naming tatay? Ano yung ideal sa inyo? Siguro para masabi natin yung ideal kasi
depende yan sa personalidad tsaka kung paano yung lumaki. Siguro the ideal itself is Jesus Christ. Pero wala naman kasing perfect ni Jesus eh. Kumbaga parang ang sa akin is that a good father should be also a good father, a good family man, and a good husband. Siguro ganun po. Parang that basically a loving father, a loving husband, and a loving, kumbaga, a loving leader. Sorry ha. I need to be more specific. Sorry ha. What do you mean by loving father, loving husband, a good father, Kasi yung term na yun very vague eh. Sobrang lawak eh, no? Parang, pero what does it really mean in a practical, nangyari sa buhay, no? Parang kayo, no? Parang, kasi one way or another, we have some form of frustration sa mga parents natin. But if you are to be given another chance, anong sa ugali nila, wag na natin diretso na lang, anong sa ugali somehow na, how I wish ganito sila. Yun yung mga mas practical na di ba? How I wish ganito sila, ganito yung kunyari, what does it mean to be a loving father? Ano ba yun? How would you describe it? Ganyan. Dahil ako po nagsabi ng a loving father. Oo. Siguro para sa akin po, kasi parang hindi ko po siya positive thinker ako na parang I would think of a better way na pasalamat na lang ako naging ganito yung tatay ko, at least ganito po ako, parang ganon. Pero would say that the father is also a lenient. Kasi gaya nung nasabi ni Kuya Bong kanina, parang minsan feeling natin, no offense with some of the fathers, pero minsan parang they were tyrant eh. Parang ganon. So parang growing up, parang di naman siya super tyrant. Pero sometimes parang, authority ako. Father ako, ganyan. And then sometimes parang we kids, parang children at that young age, parang we tend to, children obey your parents. Pero sobrang nagpapasalamat po ako sa Diyos na ang sa akin is, the Lord has given me the capacity to obey my parents. Kasi kung hindi man, kung di siguro ako takot sa tatay ko, baka hindi ko po alam kung nasan ako. Pero yun yung masasabi natin na there will be satisfied season na pasalamat ako, ganun yung tatay ko, protective. My dad is very protective of me at the time. Talagang bawal, talagang ang daming bawal. May curfew ako, may may ground, bawal yan, grounded ka na, parang ganun. So, bawal akong lumabas ng ganito, ito lang yung playtime ko. Sometimes parang meron akong ganung kind of, yung kumbaga frustrations nila na ibababa nila, kailangan ganito ka. So, may mga tendencies ako na, I'm too hard with myself. Minsan may mga ganun ako eh. Pero that is because yun yung kailangan kong i-reach yung pleasing sa daddy ko. Pero growing up, I understood eh. Sabi ko, may moment pa na I'm together with my professor. Talagang kailangan natin umuwi ng maaga kasi magagalit yung papa mo, ganyan. Pero ako nakita ko na nagpapasalamat ako sa Diyos na mahigpit yung tatay ko. Because if titingnan ko yung tatay ko bilang as tyrant leader, I might rebel. Meron ako rebellious moment. Pero the Lord has given me the capacity to understand them na kaya sila protective kasi mapagmahal sila. Pero sometimes, yun yung siguro hindi natin agad na uunawaan. It takes a lot to understand na protective sila, ganito sila, sobrang higpit nila. Kasi ganito sila magmahal. Siguro sometimes the expression of love, iba-iba. And dun tayo nagkakaiba. Parang iba yung personality nito, ito tough to, ito soft love. Minsan dun po, Kung sakali lang, attorney, na ang dami nyo naman po. you were different in terms of your response. Would you think na, kunyari, if let's say, hindi ikaw si attorney na you responded the way your dad did, kunyari, kapareho ng iba sa classmates mo na iba sila magtumugon, would you say na yan ang ideal father? Siguro po kung hindi ako lumaki ng Christian faith living, baka sabihin kong hindi. Kasi they would have, meron tayong mga tinatawag na childhood trauma eh. Parang ganun. Siguro baka hindi nila maiintindihan. Because it takes a love to understand a love also. Kasi kaya ko tinanong yun, gusto ko no? Ang ganda kasi nung sabi mo, kung hindi ako Christian, di ba? Kasi ilagay natin sa perspective na ang ideal father, ganito yan eh. Kasi maganda yung tugon mo. E paano kung hindi? Di ba? What if you were not a Christian? Ito ba yung tatay na dapat in general? Na ganun ba dapat? Kunyari, ikaw, Pepper. Ikaw, ano yung nakikita mo namang ideal na tatay? Ako po, similar to the story of Ate Hannah po. Kasi growing up nga po, di ba,
separated po yung family ko. And then yung dad ko po, and then yung mom ko, may time sila na parang 2 years po yung dad ko that talagang naging okay po sila. Tapos doon ko po naramdaman na naging nung present and intentional po yung father ko, hindi ako naghanap ng love sa iba. So parang yung pagiging strict po, doon ko po naramdaman, I think it's innate in a child po na ang gusto mo na poprotektahan ka. So nung ako po, nung time na yun, na naging present yung father ko, nung 2 years lang po na yun, doon ko pa mas na-appreciate na kahit stricto siya. Hindi niya ako, yun po, may curfew ako, hindi ako pwede gumamit ng telephone. Pag kami tumawag po sa phone po namin before, papakinggan ng dad ko yan kasi baka mamaya maliligaw ko or what. Pero nung time po na yun, wala akong boyfriend. And doon ko po na-appreciate yung part ko po ng dad ko na protected ako. Na hindi ako nakakagawa ng something na ikakasama ko dahil may matang nakatingin sa akin. Yun po yung na-appreciate ko. Kasi nung mga times din po na yun na parang nare-recall ko po, kahit may school bus po ako, dahil nga po babae ako, hatid sundo po ako ng dad ko. So parang siya, mas na-feel ko po na okay yung life ko. Na merong nakatingin sa akin. Ganun po yung sa So in a akin. sense, ang laking factor yung presence, no? Yes po. Nadagdag ko, Kuya Bong, na parang siguro the ideal father talaga is as a child. Parang nakita ko na na-realize ko lang na yung pinakamabuting tatay is yung masasabi niyang pinalaki ko yung anak ko na ay ito yung identity niya. And that child is the produce of that identity. Kung sino siya, kumbaga parang the father molded talaga. Kasi yung sabi niyong influence, sobrang laki parang kung, let's say, bilang babae po, no? Kasi ay, pag lalaki ata, mas protective ata ang tatay sa mga babae. Pag lalaki, sige, mandigo ka na. Medyo, lumuwag po yung daddy ko pagdating sa kapatid ko lalaki. Pero for me, as a woman, parang my dad, at some point, talagang sinabi niya na ito identity mo. Hindi ka basta-bastang babae, hindi ka dapat ganito, hindi ka dapat ganyan. Kaya siguro naintindihan ko bakit sila naghihigpit, bakit ako may curfew, bakit ako minsan nagiging Jackie Chan kapag pinapalo ako. May Jackie Chan moments ako, pero doon ko naintindihan, the identity matters Kasi dadalin yun ng tao. So kung paano tignan ng tatay na ito yung anak ko, ito ka dapat, kasi ito ka. Kasi ito tayo kay Kristo. Siguro yun yung pinaka-ideal na tatay. Siguro nagkakatalo lang sa expression. Yun po. So yung setting up of identity, the presence. Kasi ano mo nakikita ko yung importance talaga yung presence, no? Na nandyan siya. Yung tatay mo is someone na when you run, andun siya. Tapos at the same time, yung ganda yung sinabi mo identity na parang you set the parang sino ka. Kasi kung naalala niyo sa Bible, Abraham, the son of. Like ganun, no? Yung apelido, the son of. Kaya naalala ko tuloy sa Europe, yung Edward's son. Ibig sabihin, son of Edward yun Yung mga ganun laging pangalan. Kaya sabi ko, okay, tama ka. Parang you set the identity. Kaya importante yung son of. Kasi wala namang apelido Wala apelido Very Kasi good. ang apelido po namin sa inyo Diba po, parang ang apelido ng babae, ng anak agad, sa tatay. Kaya kumbaga parang kayo po yung authority namin na ito tayo. Kala ko sa akin. Ay, hindi. Sa akin. Kinuha. Pati ba naman yung kinuha? Sa inyo po. Sa inyo mga tatay. Wala kasing subtitle. Pero totoo, no? Very important. Kasi ang tanong ngayon, what kind of identity are you passing on to your children? Yes. Diba? Na, mga kapatid, kaya po namin ito sinasabi sa inyo. Kasi nga, if we are to advise to be a better father, ang tanong mo talaga, one, are you there for them? And pangalawa, what kind of identity are you passing on to your children? Na, masasabi ba nila na, well, the reason why I'm like this because I belong to this dad. Parang gano'n, di ba? Because he is my father. And ang galing, kasi nakadikit nga din kay Lord di ba? Kasi kung si Lord yung nire-represent natin, well, this is the kind of person I am because my father belongs to God, the Father. Di ba? Parang gano'n. Naku mga kuya, ate, napasarap yung usapan natin. Pero bigyan muna natin sila ng mga konting tips lang, no? Kung paano ba yung pagiging tatay.
Lalo mga iba't ibang hamon, no? Sige. Siguro mauna na ako, Kuya Sige, Bong. sige. Kuya Erwin. Sa amin po kasi, well, natututunan ko lang to, hindi lang dahil sa loob ng tahanan namin, no? Naririnig ko yung kwento, nangyayari to, hindi lang sa amin, kundi sa Bible study group namin, sa discipleship group namin. So, nagiging crucial sa ating mga tatay yung pagdidisiplina eh. Nagiging crucial sa ating mga tatay kung gaano natin uunawain yung mga anak natin na matitigas ang ulo, may mga bisyo, ayaw makinig, di ba? Sa akin po, lagi yung sinasabi, wala nang isang unang pinakamagandang gawin bilang tatay. Ako po, is pinapakita ko sa kanila, dapat makita nila kung ano yung dapat na matutunan nila sa akin. Dapat makita nila yung tama. In short, it's modeling. That's number one. Hindi mo kasi kagad pwedeng baliin yung tigas ng ulo ng bata. Kailangan makita niya muna sa iyo yung tama. And then pangalawa, well, it comes from the Motivate series of Pastor Peter, which is very, very effective also. I think yung open communication, that we need to listen to them. Para maunawaan natin sila is hindi tayo magsasalita o magsisermon kagad mga tatay. Pakinggan natin sila kung anong hilig nila, kung anong dinadaanan nila, kung ba't sila namumblema. Pakinggan natin sila para maunawaan natin sila. Kasi tayo mga tatay, dahil tatay tayo, para tayong sundalo. Para tayong leader na leader talaga na oftentimes, utos na lang tayo ng utos. Sabi na lang tayo ng sabi, sermon na lang tayo ng sermon. So, baka pwedeng bawasan natin yon. It's about time para mapakinggan natin kung anong hinanaing o anong problema ng mga anak natin, pakinggan din natin sila. Then, doon natin marirealize kung ano yung mga next step na pwede pa natin daanan. Tama yun. Doon, naniniwala ako doon. Ang idadagdag ko lang siguro, there should be a time out. May time out with the kids. Yan. O, kumbaga, di-date mo. Kasi nung nandito yung bunso kong anak, siya pinaka nailalabas ko dahil hindi siya nagtatrabaho dito, sa abroad siya nagtatrabaho. Tapos kung may pupuntahan ako, siya ang driver ko, sabay kami kumain parati. Hindi ko nagagawa yun sa ibang mga anak ko eh. Pero maganda yung fellowship namin dahil sharing a meal together does a lot of good sa mga tao. So, yun lang siguro kailangan you have to set aside time for each person sa family. Kasi narinig ko rin sa Bible study group na ina-attendan ko, especially yung leader. Kaya pinansin siya ng asawa niya, sabi niya, uy, kulang ka na sa oras sa anak mo, kailangan ilabas mo naman. Doon na-convict ako. Oo nga, kailangan din yun. So, part of modeling yun, part din ng open communication. Ang importante is you build your relationship with your children. Kasi doon nagsisimula lahat yun. Bakit nagtatampo yun? Bakit matigas ang ulo? Bakit ganito? May pinanggagalingan lahat yan. And normally, malalabas yan pag nag-uusap kayo. Very good. Ay nako, sarap talagang pag-usapan ng pagiging tatay. Pero alam po ninyo, sa pagiging tatay, iba-iba ho ang ating level. Meron tayong mga iba't ibang pinagdadaanan. Meron po kasing tatay na bata pa lang po eh. Okay na, at least sisimulan mo sila. Meron ng mga tatay, nandun ka na sa kalagitnaan, marami ka ng pagkakamaling nagawa. Meron ng mga tatay na mahirap nang bawiin. Ngayon ka lang nagpakita eh. Parang, wow, it's been a long time na hindi ay nakasama. And alam po ninyo, when it comes to yung mga different levels, may iba't iba rin pong approaches. Hindi po yan one size fits all na parang ito lang ang solusyon. Kunyari kung bata yan, at least they still see you as the authority. Pag nasa kalagitnaan na yan, minsan nakadevelop na ng wounded hearts yan. So it's a good opportunity for you to really have a heart-to-heart talk with your children. And talagang isa-isa din, ask for forgiveness kung kinakailangan. Na walang pagtatanggol, basta kasi realidad nila yun eh. You're asking for forgiveness for their reality. Na pag sinabi nila, ganito ka kasi, ganito ka. Hindi mo sabihin, hindi totoo yan. Wala nang ganun kasi realidad niya yun eh. Tapos ngayon pag malaki na kayo, parang na-develop mo na yung relationship ulit, na-restore mo yung relationship. At kung medyo biglang lumabas ka na lang at that time na hindi na kita kailangan, doon hingi ka ulit ng tawad. Kasi you have to have a starting point. No? And as I kanina napag-usapan natin yung presence. Alam nyo,
isang bagay na nagpapasalamat ako sa Diyos, dinedate ko talaga mga anak ko. And at the same time, talagang I make sure na tinetext ko sila kung nasaan na sila, kung nakarating na sila sa kanilang pupuntahan, gusto ko siguradong safe sila. Yun, ganun ako sa anak ko. And lagi ganon. Lagi kong sinisugurado, ina-assure na mahal ko sila. And kaya naman, napagpapasalamat ako sa Diyos na very close sila sa akin. Talagang, we enjoy each other's company. Pero alam niyo po, may isang bagay, paano kung yung nanay mo, mas malaki kumita kaysa sa'yo, and you feel so insecure na parang siya na yung leader. Alam niyo, ang pagiging tatay, kasama din ang pagiging leader ng pamilya. We disciple our wife. And alam niyo, hindi masamang kumita ang malaki ang babae, kasi ang babaeng Proverbs 31, kumikita yan. Nagtatrabaho yan, nagkukusa yan para siguraduhin na well-provided ang family. Kaya you can encourage your wife being a Proverbs 31 woman, di ba? Kaya you can really, don't compete with her. As in, work with her and disciple her. Let her love Jesus more than loving you. Nang sa ganun, hindi ka niya awahin. Hindi niya aagawin yung authority mo na siya yung mag-a-assume na siya na yung pinaka-leader ng bahay because he earns more. She earns more. Hindi totoo yun. Kasi ang leadership is given by God. Hindi yan parang because you earn more, better. Hindi ganon. Kaya po, yung lalaki, he must stand as a leader at home. Ngayon, paano ko gagawin ulit yan? Paano ko sisimulan? That's something you can deal with the Lord. Simulan mo kay Lord, ayusin mo yung relasyon mo kay Jesus, and let God guide you sa mga next steps. Maybe God will tell you, ask counseling from your respective pastors or respective brothers or sisters. Ay, wag sister, brother lang. Kasi para maintindihan mo lang how to approach yung mga ganung bagay. Kaya, of course, I cannot specifically tell you ano dapat kasi until I see the context, no? Kaya yun po may tutulong sa inyo, but primarily, learn to submit yourself to the Lord. He's the great leader. He's the great father. Let's imitate Him. Let's really follow His ways of how He loved us so that we can love the same the children God has entrusted to us. Remember, hindi natin sila anak. Anak sila ni Lord. And tayo lang po ay tagapangalaga para sa Lord. Okay? So yun po, sana po. Siguro kung kayo po'y tatay, we want to pray for you. We want to just support you in prayer. Pwede po tayo mag-pray ngayon. Mag-pray natin sila. Father in heaven, I thank you, Lord, for the fathers who are intentionally desiring to become better leaders, better providers, Father God, and better lovers to their families. So I pray, Father God, to really help the fathers to be a good, Father God, representation of you being our Heavenly Father. So Lord, hindi man namin mapantayan siyempre dahil kayo po'y napakadakilang tatay. Ganun pa man, I pray na kahit a glimpse of you makita sa amin, nang sa ganun yung mga anak would really desire to know you more, would really desire, Father God, to be intimate with you. Dahil kung kami nga gusto nila mag-intimate sa amin na imperfect fathers, how much more with you who is perfect? And talagang, Panginoon, thank you dahil you gave us the privilege and help us to be faithful fathers, Panginoon, sa mga anak na pinagkatiwala niyo sa amin. So I pray, Father God, na pagpalain niyo po kami dito sa amin po pag-celebrate ng Father's Day. And maybe to some fathers, they are underappreciated. But thank you, Lord God, that you never ignore yung kanilang mga sacrifices kasi kayo po yung nagre-reward sa kanila. And I pray, Father God, that even the children would recognize na yung tatay, minsan sa sobrang kabisihan, looking for ways to provide, Panginoon, hindi sila nabibigyan ng enough nang mabigyan ng quality time. But I pray, Lord, yung mga anak naman, instead of waiting for them to be given time, may you also help the children to give their dad quality time, O God, na sila na mag-take ng initiative. Again, thank you, Lord. Thank you, Lord God, na kayo po ang nagmamahal sa aming lahat. Thank you, Jesus. So we give you all praise and glory. Amen. Amen. Wow! Ang sarap pong maging tatay. Pero at the same time, ang daming hamon, ang daming pagsubok. Siyempre, hindi madali. Pero alam niyo po, ano man ang pagdaanan natin, umulan man, Umaraw. O bumagyo? Kapag kailangan nyo ng payo, Nandito lang ang Payo Kapatid! Yahoo!